Hi everyone! So let's just discuss what is the difference between PLR and MRR. Alam ko marami kayo nakikita na post on Facebook and TikTok about sa mga MRR course and ako rin nagbebenta ako ng mga PLR products ko. So let's just discuss ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa. So when we say MRR, it means master resale rights and then PLR means private label rights. So difference between the two, number one, as to flexibility sa pag-edit ng file. When we say MRR, you're not allowed to edit or change the product. And yung PLR naman, you're more flexible to edit, to customize the product to fit your own brand. Let's say yung mga course na nabibili nyo, di ba, may master resale rights yun. Hindi nyo siya pwedeng i-edit yung mga contents on that course. Dapat pag binenta nyo yun, as is pa rin siya. I-edit nyo yung landing page na tinatawag, ilalagay mo yung name mo and info mo doon, but the contents inside that course as is pa din. With PLR naman, you're allowed to edit everything. Let's say yung Etsy shop planner na kasama dun sa PLR bundle ko, that is my design. Pero pag gusto nyong baguhin yung colors, yung fonts, or mag-add kayo ng mga pages, mag-delete kayo ng mga pages, and then i-resell nyo, it's okay with me. So, mas flexible ang PLR, though madami kasi na parang gusto nila na ready to resell na agad, wala na silang gagawin, then they usually go for MRR. Second difference is yung pag-transfer ng resell rights. With MRR, you can transfer it. Meaning, pag binenta mo yung course sa iba, yung bibili sa'yo, pwede din nila ibenta sa iba, din yung bibili sa kanila, pwede ulit nilang ibenta. So, pasa-pasa lang yan. Parang never-ending yung pagpasa ng resale rights. With PLR naman, meron tayong dalawang types. So, there is restricted PLR at meron din tinatawag na unrestricted PLR. When we say restricted PLR, hindi mo na pwedeng i-transfer yung resale rights. Let's say may PLR ebook. Pag bumili kasi kayo ng PLR bundle ko, you will get yung editable Canva template. So, pwede nyong i-edit yan. Baguhin nyo yung fonts, baguhin nyo yung photos, baguhin nyo yung colors. Tapos, pag ready na kayong ibenta, gagawin nyo na siyang PDF. Tapos, ibibenta nyo siya sa customers as PDF ebook. So, yung customer nyo, gagamitin lang yung ebook for their personal use. Hindi nila pwedeng ibenta yung ebook. So, second type of PLR is yung tinatawag na unrestricted PLR. So, ito yung rights na tina-transfer mo sa iba yung resell rights. So, inside my ebook, pag binenta nyo siya, PDF ebook, sa last chapter, meron dong mga links to digital products, other digital products. So, yung mga yon may mga unrestricted PLR yon. Kasi, pag binenta mo yung PDF ebook, pwedeng ibenta or i-resell ng mga customer mo yung mga digital products na nandun sa last page na yon. Now, third and last difference natin is yung pricing. So, with MRR, most of the time, they have rules with pricing na, let's say, you cannot sell this product below 1,000 pesos. Kasi nga, MRR siya. So, for example, yung mga courses na nakikita nyo, madaming nagbebenta na noon. And ang sinasabi nila, kapag bumili ka sa kanila, pwede mong ibenta ulit yon. Pero to protect the demand, hindi pwedeng ikaw ibibenta mo yung course for 500 pesos tapos yung iba 1,000 pesos. E di doon na ako bumili sa mas mababa yung price. Kung wala silang rule, ang mangyayari, magpapababaan na sila ng price, e di nawala na yung demand pag ganun kasi afford na ng lahat. Nagets nyo ba? So usually may rules sila as to the minimum price na pwede mong ibenta yung product. Now with PLR, most of the time it's very flexible. Let's say yung 2024 ADHD planner na kasama dun sa PLR bundle ko, you can price it whatever you like. Pero syempre, i-align mo pa din sa kung ano yung price range niya sa market. Yung iba kasi ang ginagawa sa kagustuhang magka-sell, ang ginagawa nila, nagbibenta sila ng mga products na 100 pesos na lang when in fact it's priced at 300 to 500 pesos. Ganun. Huwag kayo masyadong matakot na mag-price ng product nyo na mataas, especially if you know that your product is worth expensive naman.